Si Attorney Ed Tolentino, isa po siyang tanyag na sports analyst. Magandang umaga, Attorney Ed. This is Erwin Tulfo and Aljo. Live po tayo sa PTV, gayon din po sa Radyo Pilipinas. Good morning po, Attorney Ed. Ay, magandang umaga po, Congressman Aljo. Magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Yes, sir. Ito lang nga po. Mayroon pong actually pinag-uusapan na ito sa Kongreso. Nabanggit din ito ni Speaker Romualdez a few days ago. After nga nanalo itong si Carlos Yulo ng 2 gold. Tapos ngayon, itong Pinay boxer natin nakakuha ng bronze. Ay itong mga lifetime benefits sa mga atletang Pinoy na nagbigay ng karangalan sa pandaigdigang palakasan, especially sa Olympics. Nabigyan ng mga lifetime benefits kagaya na pre na dapat itong mga contribution sa mga pag-ibig, mga PhilHealth, pati mga SSS. Meron pa nga ako nga plano ko po sir, samahan na rin niya ng pension pagdating lang ng 40 years old. Bigyan na rin ng pension siguro ng mga 20-25,000 per month sa mga atleta natin na kahit papano once in their life or twice in their life or 3 times they represent ang buong Pilipinas sa world stage. Kaya nanalo sila, kaya natalo, it is our compensation for their efforts. Ano ho ang tingin nyo rito, Attorney Ed? Alam nyo, Congressman, para sa akin, that is long overdue. Talagang po yun ay napapanahon na. In fact, para nga sa akin, hindi lang po dapat i-extend sa ating mga Olympic gold medalists, kung hindi doon sa ibang atleta na naging world champion. Meron po kasi mga atleta tayo, katulad ni na Paing Nepomuceno, ni na Bongko, nag-emerge triumphant sa mga bowling competitions, yung mga meron natin naging world champion. Although this could be a good start sa ating Olympics. Kasi right now po, yung ating pong umiiral na batas, yung RA 10699, kaya ang ibinibigay lang po doon parang lump sum benefit. Meron siyang lump sum benefit equivalent to around 25% of the total cash incentive na tatanggap ng atleta mula nang siya naging national team member. Pero walang konsepto ng monthly pension. Maganda po yung monthly pension kasi alam niyo po, ang karera po ng isang atleta ay napakaigsi. Hindi po ito panghabang buhay, hindi ito parang government service na pwede kang 20 ilang dekada. Ito po ay napakaigsi. It can end anytime. At saka isa pa, Attorney Ed, hindi kagaya ng mga professional player na malalaking sweldo sa volleyball, basketball. Ito mga ito, pag nanalo, may premium. Pag wala, ay wala na. So, they keep on trying and trying. Kawawa naman, di po ba? So, tama po kayo. Hindi lang siguro sa Olympics. Basta, ikaw ay nag-represent mo ang Pilipinas sa mga world tournament, championship, kaya nanalo ka hindi, meron ka pa rin benepisyo, Attorney Ed. Tama po yan. Tama po. Alam niyo, sa tagal ko na po nag-cover ng sports, meron na po akong nakitang ilang mga atleta na at the end of careers, talagang walang-wala po. At the end of their careers, doon po naglalabasan yung mga injuries nila. Doon po naglalabasan kasi ang dami nilang in-exert na physical effort, ang dami. Pagdating na tumanda, ang daming sakit. Wala pong maitulong, wala pong maibigay na tulong sa kanila. Wala pong pensyon na inaasahan. So, magiging malaking bagay po ito sapagkat ito po ay ito na lang pwede nating pinaka-ultimate na medalya na pwede nating maibigay sa kanila. Kung ano mang amount ang maging involved, ito ang pinaka-ultimate na medalya na pwede nating igawad sa kanila. Ang kahuli-hulihang medalya, sabi nga natin, to ensure that their efforts are not forgotten. Tama. Kasi nga, kung titignan mo, Attorney Ed, siguro meron ding limit. Kunwari, nag-training siya, ni-represent niya ang Pilipinas. 5 years siya nag-training, 6 years, di ba? Ang minimum siguro 5 years na nag-devote ka. May mga pension ka na. Mga after 5 years na nag-devote ka sa training or 10 years. Yun dapat. Tapos, ang tanong ko lang dito, Attorney Ed, ito pa mga training kagaya nila Yulo, gobyerno ba nagpifinance dyan or kapiranggot lang ang kontribusyon ng gobyerno? Puro mga private ito. Kasi sa ibang bansa, sir, lalo na China, Russia, talagang mga socialist countries, Vietnam, pinopondohan ng gobyerno nila, Attorney Ed. Well, sa atin po talaga kasi member po ng mga National Sporting Associations. Kapag ikaw ay naging national team member, siyempre, ikaw ay magiging part ng isang national pool at yan ay may suporta sa gobyerno. May allowance kang natatanggap. So, meron po talagang suporta yan. Pero siyempre,
open din sila for itulong from the private sector. Malaking po bagay right. ang tulong ng private sector. Pero hindi po kasi Pero, mandatory yung private pero yung, sector. Gusto lang ibig ko namin. sabihin, Attorney Ed, yung training ba na, oy, mas magaling, padala natin sa US ito, padala natin sa Japan, yung mga magagaling na coach doon. Meron ba tayong pondo para dyan? Sige, sagutin na natin si Erwin Tulfo sa swimming, padala natin doon sa magaling na athlete sa Germany na coach. Pwede siyang dalhin doon at sagutin na ng gobyerno. May ganyan ba tayo? All expense paid ba? Oo. Well, una-una, yun ang hindi natin maklaro, no? Kasi usually naman, pag nag-i-extend naman yung mga foreign tournament, Oo. siguro may assistance din niya. Kasi kung magaling talaga yung atleta mo, he will be sought after. Malaking bagay, katulad dito si Yulo. Siyempre, pag merong foreign tournament, kapag in-invite, sagot na namin ang ano mo. Oo. Sagot na namin ang gastusin mo kasi napakalaking bagay kung makakapunta ka sa aming torneo. Ano? At siguro, member naman tayo ng International Olympic Committee, may natatanggap din naman siguro tayong konting tulong from the IOC. Ano? Tama. Dahil member po tayo ng International Olympic Committee. Oo, may po din naman So, po yung mga yan. Ano? ang, Pero sabihin natin, mas malaki, mas marami, mas maganda. Yeah. Tama. So mga pinakamaganda siguro talagang dapat ipasa na ito, itong batas na ito na magkaroon ng pensyon at full benefits itong mga atleta nating Pilipino, Attorney Ed. Yes. I mean, favor po dan. Siguro kung gusto nyo, lagyan natin ng qualification, lalo na pag Olympic gold medalist ka, para Right. magkakaroon sila ng effort. Tama. Kung gusto nyo maging saklaw kayo ng batas na ito, Opo. you have to excel. Yun. Hindi porke naging national team member ka, covered ka na ng batas na to. di ba? Dapat may medal. Yung insentibo, Oo. kailangan may medal because in the end, yun ang kanilang magiging motivation. Tama. You want the pension, you tama. want this post-retirement benefit, Right. kailangan ipakita mo Yung galing. ako'y nag-gold medal, Tama. gumaling po at hindi lang basta kompetisyon, dapat Olympics, Asian Games, Silver or so bronze. yun ang kanilang magiging motivation. Ayun. Otherwise, it will just be a blanket reward. Di ba? Tama. Okay, just be national Tapos, team member. dapat, Okay na, pwede na ako. Tapos will you agree, dapat retroactive ito hanggang tama. panahon nila Bongko. Yes, Alala. maganda po. Oo, paeng. Yes, po. ano, ni Rolando Opo, Navarrete opo. na naghihirap ngayon sa Bilang ko, Johnson. nakita niyo naman yung tsura ni Rolando Navarrete Rolando ngayon. Navarrete. Diyos ko po. Yun na nga ho eh. Wala na nga po. Wala Sige na po, nga. sige Yun po. nga, Salamat maganda po, yung Attorney Ed. retroactive. Ganun po ang Tama po. gagawin ho natin. Ganun ho ang gagawin natin. Hayaan nyo ho, this Congress po, ipa-file ho natin. Maraming salamat po, Attorney Ed Tolentino. At mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo.